iglesia, di po ba? Ito po ang tanong. Kung hindi po ang simbahan katoliko ang continuation ng tunay na iglesia pagkatapos ng panahon ng mga apostol, bakit ito po may pinakamaraming mga kaanib sa lahat ng sekta Kristiyano at pinahintulutan po ito ng Diyos? Ito po ang huli. Kung hindi po ang mga paring katoliko ang mga kalili ng mga apostol para sa inyo, sino-sino po sila pagkatapos ng panahon ng mga apostol hanggang sa panahon pong ito? At dito na, isali na rin po yung pakipaliwanag na rin kung ang aking simbahan ng maling iglesia, bakit ito po ang nag-compile ng mga kasulatan ng naging Biblia, samantalang sabi sa 2 Timoteo 2:21, ang sinumang malinis ay magiging sisidlang ikapupuri, marapat gamitin ng may-ari na handa sa lahat ng gawang mabuti. Yan lang po. Unang-una, nalulungkot ako dahil nailigaw ka ng paniniwala ng relihiyon mo. Kaya ako nalulungkot kasi parang naniwala ka na ang nag-compile ng Biblia ay ang Katoliko. Hindi totoo yan. Naloko ka dyan. Yung Dead Sea Scrolls, ikinumpile yon 200 taon bago nagkatawang tao si Kristo. Wala pa Katoliko noon, iho. Wala pa nga si Kristo noon sa laman Pero merong ethnic community within the vicinity of the Dead Sea na nag-compile ng mga matatandang kasulatan. Hindi Katoliko yon, tandaan mo, hindi Katoliko yon. 200 years yon bago lumitaw si Kristo. The Dead Sea Scrolls were found in 1947 within a cave near the Dead Sea. That's why it's called the Dead Sea Scrolls. It existed and was translated from the Hebrew to the Greek 200 years before the time of the Lord Jesus Christ. Bago nagkatawang tao si Kristo, nakapreserve na yun doon. So, hindi Katoliko nag-preserve noon, hindi Katoliko nag-compile noon. Ngayon, itong New Testament, ang mga aklat ng New Testament, yan ay ang mga Gospels, saka mga Pauline epistles, at saka yung mga universal epistles of John, Peter, James, at saka yung prophetic na libro ng Apokalipsis. Ngayon, ang mga Hudyo, isang katotohanan ngayon, na yung mga Hudyo na ngayon, na hindi tumanggap kay Kristo, yung mga Hudyo, hindi naniniwala yan sa Bagong Tipan. Sa Mateo, ang pinapaniwalaan lang yan yung Old Testament Yung tinatawag nilang Torah, the Book of the Law. Yung mga kasulatan ng mga propeta, at saka ni Moises, at saka mga awit, ayan. Yung mga hindi naniwalang Hudyo kay Kristo, hindi nila i-compile ang mga aklat ng New Testament. Kaya maaaring pag nakakita sila niyan, tatapon lang nila Hindi mahalaga sa kanila yun Sino ang nag-compile ng mga aklat ng Bagong Tipan? Yung tinatawag na Biblia Latin, yung Latin Vulgate, na opisyal na libro ng Katoliko na pinanggalingan ng Douay-Rheims version sa English, yun ang nakuha ng Katoliko, yung Latin Vulgate. Pero tatandaan mo, yun ang kinikilala nila, yung sinali ni Jerome. Ngayon, yung isinali ni Jerome, hindi siya nag-compile nun. So, hindi Katoliko nag-compile nun. Nagsalin lang si Jerome ng Biblia from Hebrew at saka ng Greek, sinali niya sa Latin Vulgate, which became the official Bible of the Roman Catholic Church, yung Latin. Yun din na nagpapaliwanag sa atin, kaya nang ang Katoliko'y makarating sa Pilipinas,
makarating sa Asia, ang misa Latin. Kasi sa paniwala nila, yun ang pinakatamang Biblia, yung Latin. So wala silang pakialam doon sa ibang manuskrito. Ang pakialam nila yung Latin. O ngayon, ang katunayan, wala nga sa Katoliko yung Codex Sinaiticus eh. Isa sa pinakamatatandang salin ng Biblia na isinali noong 300 AD. O, noong ika-4 na siglo, more or less 300 AD, the mid of 300 AD. Asan yun? Nandun sa nasa Greek, nasa yung British Library, yung Greek noon, na yan ay isinulat noong about 330 AD. Napuntahan ko pa nga sa British Library yan eh. Kung Katoliko nang nag-compile yan, dapat nasa Batikano yan. Ano ka ba naman? Nailigaw ka talaga dyan sa paniniwala mo na. Kaya naging Biblia ang Biblia dahil sa Katoliko. Malaking kagaguhan yan. Hindi nyo kayang patunayan yan, historically speaking. No? Ngayon, naniniwala ba ako na yung iglesia natalikod? Hindi ako naniniwala ron. Paniwala ni Manalo yon. Ang paniwala ko, may tumalikod sa iglesia. Na yung tumalikod na yon, yung mga naging leader nung isang panibagong iglesyang umiral na yun na nga ang Katoliko. 4:1 hanggang 3 ng unang Timoteo. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at Ang mga... iglesia ang matatalikod. Ang iba sa iglesia tatalikod sa pananampalataya. Nakita mo? Na makikinig, tuloy. At mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao, na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinirohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagkapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Ng prophetic pronouncement ni Apostle Paul, yung iba sa iglesia, hindi naman ang iglesia, yung iba tatalikod sa pananampalataya, makikinig sa espiritong mapanghikayat sa aral ng mga demonyo. Ang palatandaan nila, magpapaimbabaw sila, magpapakunwaring banal sa pamamagitan ng wika ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsasalita ng kasinungalingan, na ang budhi hinirohan na ng bakal na nagbabaga. Ano ang palatandaan? Pagbabawal ang pag-aasawa. Matinding kabanalan yun, ano? Sa panahon na ang tao nag-uumigting sa pag-aasawa nung panahon ng mga apostol. Ang tao noon ay mahilig sa pag-aasawa, para nung panahon ni Noe, parang nung panahon ni Lot. Ang tao ay nag-aasawa, pinag-aasawa. Nakasulat yan sa 17:24 basahin mo sandali, si Lot, bilisan mo lang. At kung, Tunayan ko lang. at kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinapag-aasawa. Hanggang Kung sa... ano yung nangyari kay Noe, hindi na mangyayari sa kaarawan ni Kristo, na ang tao matindi sa pag-aasawa, nagsisinom, nag-aasawa, pinag-aasawa. Yun ang nangyari sa panahon ni Noe. Hindi na mangyayari sa panahon ni Kristo. Isipin mo, sa panahong ang tao'y nahilig mag-asawa, may lilitaw ngayon na, uy, huwag tayong mag-aasawa, alang-alang sa Panginoon. Yun ang sabi ng mga pari Tamang-tama, bullseye yung hula ni Pablo. Pagbabawal ang pag-aasawa, pero sa pagpapaimbabaw. Bakit? Hindi naman talaga bawal Nangangasawa nga Nangangasawa. Nangre-rape pa ang mga pari Tapos, bawal ang karne. May bihilya na hindi dapat ipagbawal, kundi dapat tanggapin may pagpapasalamat ng mga nakakaalam ng katotohanan.
Yan ang hula ng Apostol Pablo na mangyayari yung ibang tatalikod na yon. Hindi ang iglesia ang tatalikod, yung mga iba na yon. Ano ang mangyayari doon? 4:3-4 ng ikalawang Timoteo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Merong mga tao na galing sa iglesia, totoo, mahihiwalay sa katotohanan, ibabaling sa katha. Ngayon, yung hindi mahihiwalay, sinasabi rin ng Biblia, ano mangyayari ron? Papatayin yun. Papatayin yun. Kaya doon sa Apokalipsis, doon sa 17, nasa kamay ng babae ang dugo, 17:6 is loose. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. Ayon, ang babae na siyang representasyon ng Iglesia Katolika ay lasing sa dugo ng lahat ng mga banal, ng mga dugo ng mga martir ni Jesus. Kaya yung mga nanatili na hindi sumama dun sa mga nakinig sa ibang aral, yun naman ang mga naging subject ng pagpatay. Kaya nga nangalat ang mga kapatid sa iglesia ng una kung saan-saan napunta. At yung iba, mga napagpapatay. Inaamin naman ng Iglesia Katolika yan Talagang pinagpapatay nila. Isang beses, na inamin ng Papa, 300,000 sinunog nila. Sinunog pa lang yun. Pwera pa rin yung mga pinugutan ng ulo, pinakain sa leon, etc., etc. Ito yun. Ito po, basahin natin. Iyan po ang magazine na The Foreign Post, March 16 to 22, year 2000, Volume 8, number 370. Please forgive us, the Vatican. Pope John Paul II embracing the crucifix in St. Peter's Basilica in penance. In a public confession unprecedented in the history of the Roman Catholic Church, begged forgiveness on Sunday for the sins of the Church over the past 2,000 years. The pontiff referred specifically to the Crusades and to the 300,000 people who were burned at the stake in the Inquisition. Ay nako, nung maitatag yung Inquisition Katolika, napakaraming pinagpapatay. Ang pinapatay yung heretics. No? Ano yung heretics? Yung ayaw tanggapin yung aral ng Katoliko. Ano ba ang aral ng Katoliko? Lumuhod sa mga imahen, lumuhod sa mga kung ano-anong mga ginawa ng kamay. Bawal lang ni Kristo yon. Kaya yung Kristiyano, sila naging heretics. No? Yung Kristiyanong nanghahawak sa iniwan ng mga apostol, sila ang itinuring na heretics ng Iglesia Katolika. Ay napagpapatay. Pero hindi na italikod ang Iglesia. Nangamatay yung mga lingkod ng Diyos. Nangamatay. At yung mga hindi sumunod na tuluyan sa mga apostol, nakabuo ng isang uri ng pananampalatayang paimbabaw. Anong paimbabaw? Ibig sabihin, nagpapakunwaring sila yung totoo. Ganyan ang Iglesia Katolika Nagpapakunwaring siya ang extension o yung continuation ng Iglesyang nakasulat sa Biblia na itinayo ni Kristo. Pwede ba niyo kaming lukohin? Pwede ba akong lukohin ng kahit sinong papa?